Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po ng Ephesians 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. At ang ating pong title, sige po, nakita ko na ito. Sige po, sama-sama po natin sabihin, prepared by God, called for a purpose. Ano po, sabi po nga sa Gabriel, coming out, yes, nalairarit, mabutigin kami ni Messiah. Po, balik po natin ang salita ng Diyos. At ang makikita po natin dito in this passage po, okay po, next slide po. In this passage po, makikita po natin, Jesus already prepared everything ahead for His chosen people. Sabi po dyan po, no? I-encourage po tayo to embrace our divine purpose and live in obedience to God. Ang ating mga buhay ay hindi po basta lang nagkataon po, kundi ito po ay bahagi po ng purpose ng Lord sa ating buhay. Kung bakit din po tayo narito, dahil ito po ay bahagi po ng purpose ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? At inihanda lang po ng Lord ang lahat sa atin. Ano po ba yung inihanda niya? Tingnan po natin. Sabi po dito, God prepare ano po, the way, the works, the provision, the miracle, even the eternal future. Pati po yung ating panahanan sa pagkakas po, ay inihanda na po ng Lord para sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, inihanda na ni Jesus ang lahat para sa kanyang mga hinanda. Amen. At lahat ng sumanggap at sumananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, ihanda na po ang lahat ng pangangailangan. Even po pagpapala, even po ba sa ating po, sa aming kayo at sa bawat isa po, sapagkat ang Diyos po ay may magandang plano po sa buhay ng mga isa po. Amen po ba? Sige po, let us look po yung passage kung saan po makikita po natin that God prepared first before people He brings into a certain situation. Kung paano po niya tayo tinawag ay nakaprepare na po ang lahat. Nihanda niya po ang lahat bago po niya po tayo dahil sa ating purpose. Amen po. Kasi next slide po, sabi po dyan, letter A po, sabi po sa, hindi po, next slide po. Sabi po sa letter A, next slide po, pasensya na po. At sabi po sa letter A, sabi po, God prepared our purpose. Ano po, sabi po ng ating key verse, Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us. Kasi sabi po, inihanda na po ng Lord yung purpose mo at purpose ko sa ating buhay. Nakahanda na po ito. Amen po ba? God did not call us po na walang purpose. Lahat po tayo, may purpose po tayo. Kaya po tayo narito. Amen po ba? Before we walk into our future, God called us to prepare. Para saan po? Sabi nga, sa good works at sa opportunity po at sa calling po ng ating Lord. Amen po ba? Sabi po dyan, may lang po natin Ephesians, sabi po, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works po. Amen po. Pasensya na tayo nakakatuloy ko din. Sabi po, we are God's special creation. Amen po. He formed us with love, value, and purpose. Kaya kapatid,
Kaya po tayo nabubuhay dito kasi may purpose po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? At ang Lord lang po ang nakakaalam ng purpose na Lord. At kung hindi po natin lalakaran yung purpose ng Lord sa buhay natin, siyempre hindi rin po natin malalaman. Amen po ba? Sige po, next po sabi nga po, when we believe in Jesus, God give us a new life. Kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoong Jesus at tanggapin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, ibigyan niya po tayo ng bagong buhay. At i-change our heart so we can live to reflect His goodness. Amen po ba? Binabago na yung ating mga puso upang mamuhay po ng naayon po sa Kanya. Sabi nga po, to do good works which God prepares in advance for us to do. Kung nakahanda na po yung mga gagawin mo at gagawin po natin na inihanda po ng Lord sa atin bilang pagkatawag na po sa atin. Hindi po, next po, sabi po dito, God save us not only to receive blessing, but also become a blessing sa atin. No? Tayo po niligtas po ng Panginoon upang hindi lang po tayo tumanggap ng pagpapala, kundi tayo rin po ay maging pagpapala sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya po tayo narito na ngayon kasi gusto na Lord, una sa lahat siyempre, pagpalain niya po tayo. At pag tayo po pinagpala ng Lord, siyempre gusto niya rin po na tayo po ay maging gawin ng kanyang pagpapala. Even kaligtasan po, gagamitin po ng Lord ang ating buhay para maging gawin po ng kaligtasan. Kung tayo po ay gawin lang po ng presensya ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? At sabi nga po, God already went ahead from us na una na po ang Diyos sa atin bago pa man niya po tayo tawagin. Sige, next po, ano po? Before even, bago pa man tayo pinipare ng Lord, ano po yung inihanda na po sa atin? Yung mga opportunities, amen po ba? Yung opportunity po para sa atin, inihanda na po ng Lord. Even yung mga tao po, people, we can help yung mga tao po. Tutulungan po natin yung ministry kung saan po tayo nais ng Lord ng ministry. Diba? Minsan, Lord, ito ang gusto ko ministry, pero ito pala, iba pala yung gusto ng Lord sa atin, diba? So, nakaprepare na po lahat. Kaya minsan, Lord, gusto ko dito, pero hindi masaya ang puso ko. Kasi pala, ibang ministry yung gusto sa atin. Hindi po ba? Nakaprepare na po, nakaramdaman po natin. At alam po natin kapag yung pinrepare ng Lord ay para sa atin, hindi po may peace. Diba? Sabi po ng Panginoon Jesus, peace I give you. Amen po ba? Kasi yung assurance po na tayo po ay lumalakad sa nais ng Lord, yun po yung kapalataan. Amen po ba? At sabi po yung lesson, nung sabing tayo ay natutong, sabing tayo po ay nadadaba. Pati yung pong lesson natin ay nakaprepare na po. Yung alam po kung paano po natin yung apply, yung lesson na ating natutunan. Amen po ba? At sabi po yung blessing, o lahat ng tinawag ng Lord, present kasi lahat po tayo ay nakahanda na rin po ang blessing para sa atin. Yung blessing po sa kapatid natin, iba hindi po para sa atin. Yung kaya po natin hangarin kung ano may blessing sa kapatiran natin. Yung ba yung blessing kay Sis Lord, hindi po pwede maging blessing kay Sis Christine yun kasi inihanda na po ng Lord ang blessing para sa atin. Amen po ba? At kapatid, palapakan natin Lord kasi nakakanta na po ang blessing para sa atin. Amen po ba? At sabi po, and the path we should walk. Pati po yung landas na dadaanan natin, nakaprepare na rin po. Kaya minsan no, may gusto tayong puntahan ng way, Lord, gusto ko dito, pero ba't parang balik sa akin, di ba? Kasi hindi yung palang way ng Lord sa atin, di ba? Kasi inihanda na po ng Lord, yung way po para sa atin. At pag yun po ang nilakaran natin, tiyak po, kahit magulo pong paligid natin sa kapalapahan. Kasi tama po yung landas na nilalakaran po natin. Amen po. At sabi po dito, even in difficult season can become part of His preparation for our growth and calling. Maging sa mahihirap po sitwasyon ng buhay po natin, no? Yun po ay parte po ng pagkatawag ng Lord sa ating buhay. Amen po. Para sabi nga po, God already prepare a purpose for our lives po. No? Even po yung mga minsan na may mga mahirap na taong pakisamahan. Amen po ba? Minsan po, akala ng Lord, bakit ang angas sa akin? Bakit yan siya? Yun pala, napinbigay na ng Lord yun para po yung puso natin ay palambutin niya. Amen po ba? Minsan may mga leaders tayo na nahihirapan tayo, Lord, bakit parang ihirap intindi ng leaders ko, Lord? Yun pala, inaalam ng Lord kasi gusto niya magpakasama. Amen po ba? Marami pong beses ako rin po sa may Lord, bakit parang tingin ko yung tao hindi nga ako gusto. So, kahit anong dapat akong babago. Pero, dumaan na ilang almost year po dumaan. Lumambot yung puso niya. Kasi ang Lord po pala nagtuturo sa atin na kasi kung titignan mo lagi yung mali niya, hindi ka magbabago. Ang gusto ko baguhin ng puso ko. Kasi mas marami pa akong taong gagamitin sa'yo para pakumbaba ka sa kanila. Kasi kung hindi ka marunong pakumbaba sa tinuro ko sa'yo, paano ka darating sa next step na pinag-prepare ko para sa kasi hindi prepare po ang Lord sa tayo. Kaya minsan Lord yung may mga tao kung mahirap pakisamahan minsan po, no? Parang Lord, bakit ganun po siya? Alam mo, iniisip ko po sila po ay aking pets. Hindi po yung pet na, hindi po tunta. Pero ibig sabihin, personal emotional trainers.
natin, di ba? Sila yung personal, emotional triggers natin, spiritually. Kung kailan sa bakit, amen po ba? Kasi, yun po yung isang paraan po upang paghubog po ng sarili po natin para matuto tayo unawain ng tao, unawain yung sitwasyon, pati maanayin yung emosyon natin, hindi tayo padalos-dalos. So, ginagamit po minsan meron tayong leaders na parang, Lord, bakit ang tigas ng ulo niya? Kasi pala gusto na Lord, pag mayroon siya, mas lalo siya hinaharap, meron siyang mas iharap sa'yo, mas matigas ang ulo. Itong matigas na ulo, kung hindi mo kayang papalampasin, paano po yun? So yung preparation mo, hindi po tayo lalagay ng Lord. Amen po ba? Isipin po natin yung mga mahirap pakisamahan, magpasalamat po tayo sa kanila kasi ginagamit po sila ng Lord para po i-prepare po ang puso natin. Amen po ba? So, hindi yung about sa kanila, it's about yung asunod ng Lord dahil nila doon sa preparasyon niya po sa kanila. Amen po ba? Kaya po lang sa preparasyon ng Lord. Kaya sabi ko, no, walang anumang bagay na ginagugulot kahit dapat sa Lord kasi maging mahirap na panahon sa sitwasyon, mahirap ang tao. Ay, prepare na po ng Lord para sa akin. So, yung next po sabi nga po, as God's children, we do not walk without direction. God already prepared us purpose for our lives. Yung matitigas na ulo kasama natin, even family po natin, even asawa po, minsan matigas na ulo. Para sa akin yun. Amen po ba? Kasi kung hindi ko gagawin yun, paano ko makikita yung Lord na nagsusubmit ako sa kanya kung hindi ako magsusubmit sa asawa kong matigas ako ngayon? Minsan lang po naman, hindi naman po maganda. Amen ba? Kasi dito, next po sabi ko, bilang anak ng Diyos, hindi po tayo naglalakad hindi ba na walang direction. At ang dapat po natin gawin, ano po? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sumunod sa Kanya. Hindi faithful po ano po pinagtatiwala sa harapan natin. Kasi kung hindi po natin tayo maging faithful sa pinagtatiwala ng Lord sa harapan natin, paano po yung next step? Paano po maibigay ng Lord? Kasi sabihin natin, Lord, pag di umuha na yung buhay ko. Kasi lang yung pinagkatiwala ko, kasi hindi mo pa napakunod. Gusto mo na doon ka lang sa taas. Amen po ba? So, patuloy po tayo maging tapat sa Panginoon, pagtiwala lamang po tayo sa Kanya. Amen po ba? At ang Diyos po ay may naghanda pong layunin po sa bawat isa sa atin. Bago pa man po tayo istilang, bago pa man po na tayo tawagin, bago pa man po na natin siya makilala, nakahanda na po ang lahat. Amen po ba? Sige, next po, letter B po, sabi po dito, God prepares the way before us. Diba kung may purpose tayo, inihahanda lang po ng Lord yung daan po para sa atin. Amen po ba? Sige, basahin po natin ang Isaiah 45 verse 2 and 3. 3, go. I will go before you and build the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Verse 3, I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. O, no? Ang Diyos po ay naghanda na po ng ating daraanan po para sa atin. Amen po ba? Sabi nga po, God goes ahead of His people, no? Nauna na po, Lord, sa atin, kaya wala po tayong dapat ikatakot. Actually, ako po para sa akin po ito, kasi natatakot po akong tumalo dito. Pero, doon ko po narilis habang po nga, inaaral ko po ito, no? Inihanda na po ng Lord ito sa akin. Kaya siyempre, bilang tao natural po na mahina tayo, di ba? Nagpapadala tayo sa takot. Pero, ang sabi niya po, nauna na sa Lord sa atin. Kung saan niya po kasi kahit marami man pong haglang yan, ay alalahanin po natin na nandun na po ang Lord. Kailangan lamang po ay sumunod po kayo. Amen po. Sabi nga po niya, I will go before you and I will level the mountain. Sabi niya, yung nangako po ang Diyos sa kanyang, na ang kanyang presensya, yung kanyang pagsama, yung paggabay, yung mga mountains po, yung nagsisimbol po yung mga puntok ng problema po sa buhay natin, yung mga trials po natin, yung mga hadlang, kahirapan po sa sitwasyon na tila ba ang hirap pong malampasan. May po ba yun yung sitwasyon na mga buto po. Pero sabi nga po, before we face tomorrow, God is already there. Amen po. God lead us, He guides our step, and God prepares ahead po para sa atin. Amen po. Inaalis niya po yung mga takot sa puso natin, even yung problemang dumadaan po. Inaalis na po lahat ng even po yung mga imposibleng sitwasyon na hindi po natin mapagtagumpayan. Amen po. Sabi nga po, next slide po, I will give you a hidden treasure. No? Alam po ba itong hidden treasure na ito? Hindi lamang po ito yung mga material na blessing. Mas nakakahigit pa po sa material na blessing. Ibibigay po ng hidden treasure sa atin. Ang number one po yung wisdom po, diba? Hidden treasure, yung wisdom, ano po po, spiritual revelation, unexpected provision, even po yung favor. Lahat po yung ipagkakalog po ng Lord sa atin. At kasama na din po rin po yung blessings. Talaga umapo na blessings na nagmumula po sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga po, salita ng Diyos, hallelujah, praise the Lord. The beginning of the wisdom is to fear the Lord. Po ba? Kung meron po tayo pala pagkatakot, yung wisdom po ibibigay po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po,
And God goes before His people, He removes obstacles and even open impossible doors. Sabi po dyan, no? At sabi po, hallelujah. He provides what they need and remind them that they are personally known and called by Him. Ang ini-remind po tayo ng Isaiah na tayo po ay kilala po tayo ng Lord isa-isa. Amen po. Kilala po tayo ng Lord at inihahanda niya na po ang blessings po para sa atin yung mga nakahanda po. Ang Lord po ay nauna na po sa atin at inaalis na po ang mga hadlang sa ating buhay. Iba't lahat na po na pangkailangan po natin ay bibigay po ng Lord sa atin. Kaya po tayo mag-alala, patuloy lamang po tayo magtiwala at kumapit po sa Panginoon. Amen po. At sabi po nito, sa letter C, sabi po ng letter C, before God sent us, He prepares what we need. Amen po. So, piniprepare ng Lord po ano po yung pangangailangan po natin. Sige po, basahin po natin ang Luke chapter 22, verse 10 to 11. 1, 2, He replied, as you enter the city, and carrying a jar of water will be with you. Follow me to the house that he enters, and say to the owner of the house, the teacher asks, where is the guest room? Where I eat the Passover with my disciples. verse 12, He will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparations there. So, nakikita po natin doon, bago pa man po isend ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga disipulo, nakahanda na po yung upper room, kung saan po sila magdadaos po ng Passover. Amen po ba? So, tayo rin po minsan, pinapadala po tayo ng Lord, pero nakahanda na po, nakalatag sa atin. Kaya lang minsan, bakit hindi po natin na nararanasan kasi iba po yung pinagdaanan natin. Amen po ba? Ito ang gusto ng Lord sa atin, pero iba po. Pero lagi po natin isipin, nakahanda na po. Yung nais ng Lord para sa atin. Sabi nga po, Jesus already prepared the upper room to His disciple. Tayo rin po, bago pa po tayo dumating sa pangako ng Lord, nakaprepare na po. Amen po. Makailangan lamang po natin puntahan yung nais po ng Lord na yung leading ng Lord sa atin. Sabi po dyan, God preparation comes before our arrival. Amen po. Ano po ba yung mga piniprepare ng Lord sa atin? Yung provision, He prepares direction, He prepares people, and He prepares the place. Even po yung lugar, yung direction, yung mga taong tutulungan natin, yung mga taong tutulong sa iyo, nakaprepare na po lahat yun. At higit sa ating provision na pangangailangan po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Pilipinas ng Panginoon. At hindi tayo tayo ang wala pong paghahanda. Amen po. Hindi tayo sinusubo ng Diyos na walang paghahanda. Bagkos, binibigyan na tayo ng lakas, karunungan at kakayanan para po magampanan niya po yung magampanan po natin yung kalooban po ng Lord sa ating buhay. Amen po. Sa letter D po, sabi dyan, sabi po, God prepares a table in difficult times. Amen po. Basahin po natin ang Psalms 23 verse 3. Sabi po, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cups overflows. Amen po. Inihanda na po ng Diyos ang ating buhay, even po sa may mga difficulties po tayo, no? Nakahanda na po, sabi nga po, God take care of us. And binibless niya po tayo kahit meron po tayong hinaharap ng mga pagsubok, may mga tao against sa atin, sa buhay po natin. Sa kabila ng lahat ng yan po, pinapakita ng Lord that He protect us, He honor us, and He bless us po na makikita po, papakita po ng Lord na kahit may mga tao against sa atin, may mga ayaw sa atin, ipakikita po ng Lord na pagpapalain niya tayo kung tayo po ay lumalakad. Kung sa naaalin po ng kalooban ng Lord sa buhay po natin. Amen po ba? At sa gitna po ng problema, kahit may pagtutol ang Lord po, ay lagi po natin upang tayo po ay parangalan. Amen po ba? Tayo po ay pagpalain. Amen po ba? Sabi niya po, You prepare a table before me. Amen po. Alam po natin, yung God's provision is not limited by our situation. Na kahit minsan iniisip natin, Lord, parang imposible. Pero po, hindi po imposible yun dahil wala po imposible sa Panginoon kasi all things are possible sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin. Sabi po yung verse 22, hindi po nakalagay. John 16 verse 30, sabi po ng Panginoon Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. No? Sabi po ng Panginoon Jesus na hindi po magiging madali ang buhay. Dito po mayroon po tayong trials, may mga suffering, pero sabi ng Jesus, huwag kayong maalala na pagtagumpayan po ng mundo. Ibig sabihin, bilang Kristiyano po marami pong trials. Marami pong problema. Kasi nandito po tayo sa fallen world, amen po ba? Maraming problema. Pero ang pangako po ng Lord, take heart, sabi niya, I have overcome the world. Kung ang Diyos tagumpay na po, tayo rin po itagumpay na. Amen po ba? Palakpakan po natin. Even in difficult situation, sabi po dito, God will provide, God will protect, and God will bless His people. Amen po ba? Na may
pagsubok po, huwag po tayong matakot, huwag po tayong malungkot. Dapat nga po ay tayo po ay malugod. Kasi after ng pagsubok na, sigurado po may pagpapala po naghihintay. Amen po ba? Kasi kung hindi po natin lalampasan yung bundok na yung papaano po natin nakikita yung sa kabila. Amen po ba? At sigurado po sa kabila ng pagsubok ay pagpapala po naghihintay na para inhanda po ng Lord sa buhay ng bawat isa atin. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin. Next po sabi, Jesus prepare provision through people. Amen po. Basahin po natin ang Mark chapter 6 verse 7 to 8. Say, no? Calling the 12 to him, he began to send them out two by two and gave them authority over evil spirits. Verse 8, these were instructions. Take nothing for journey except a salt, no bread, no bag, no money in your belts. Verse 9, wear sandals but not extra shirts. Whenever you enter a house, stay there until you leave. So, nakikita po natin kung paano po pinipare ng Lord yung provision, kung saan po sila tumuloy. Nung sinad po sila ng Lord 2 by 2 po, no? Sabi nyo, wala kang dadaling pagkain, walang pera, walang damit. Imagine kayo, kung wala ka na, di ba, hindi na po pwede. Pero sa panahon pang pinakita na po, ngayon kung tatawagin po tayo, kahit wala po tayo. Siya po ang mag-prepare ng mga taong tutulong sa atin, kung saan po tayo pupunta. Ang Lord po ang mag-prepare. Sabi nga po yung whenever, ibig sabihin po, hindi lamang po isang beses. Yung every time, maraming beses po na nag-prepare ang Lord ng mga bahay na magpapatuloy po sa kanilang mga tising po. Ay tatanggap po sa kanila. At dahil tayo po bilang sinugo po tayo ng Lord, ang handa natin po yung mga taong tutulong sa atin, pag tayo po walang matutuluyan. May mga tao po yung handa natin para meron tayo matutuluyan, may mga tao po tutulong sa atin. Amen po ba? Ang Lord po ang nagpadala. Kaya napakasarap po maging Kristiyano kasi hindi po tayo nag-iisa. Amen po ba? Hindi po natin kasama ang Panginoon. Lagi po siya maibinadal ng mga tao tutulong sa atin. Amen po ba? Napakasarap po maging Kristiyano. Pinakain po natin ang Panginoon. His disciple here only went to prepare yung places kung sino po ang tatao, kung saan po sila tatanggap. For example, tayo pupunta sa Tokyo, may mga tao na rin pong hinihanda kung saan tayo pupunta sa Tokyo. Amen po ba? Sa mga tao, may hinihanda po para po tayo ay pagpatuloy ko sa tahanan niya. Amen po ba? Sabi nga po, Jesus prepared heart's provision and support for His servant. Amen po. Ito, palakipan sa natin ang pagkakas. Sabi po, Jesus prepare a miracles in our room. May naghanda na po ang Lord ng himala, yung mga himalang pangangailangan po natin. So sa John chapter 2 verse 1 and 11, dahil po napakahaba po na, emphasis ko lang po, sabi yung at the wedding in Cana, Jesus prepare a miracle. Sabi po dito, nung nagkaroon sa wedding po sa Cana, di po ba, naubusan sila ng wine. So, wala na silang wine. Sa verse 3 po, sabi nga po, ni Blessed Virgin Mary sa Panginoon, wala na silang wine. Kung sa verse 4, maalala po natin, sabi po naman, hindi ko pa oras, di ba po sabi niya. Pero sa verse 5 po, ano po sabi ni Blessed Virgin Mary sa kanyang mga disipulo? Sabi na po sa verse 5, sabi niya po, do whatever it is. Gawin niyo po ang pinapagawa niyo. Sabi ni Blessed Virgin Mary. At sa verse 6 po, meron po na 6 jars na ginagamit po nila sa paglilinis. At yan po yung, sabi nga po, sa ceremony of washing, ginagamit po nila yun. At sabi po na, sa verse 7, sabi po ng Panginoon sa kanilang servant, sabi niya po, fill the jars with water. Tapos, pinuno po nila yung jar hanggang po. Siya ay umapaw. At sabi niya po sa mga disciples sa verse 8, sabi niya, now draw some out and take the master. So, alam po ng mga disipulo na tubig po ito. Alam po nila, ito pinakuha ng Lord, pinalagay po doon sa jar. At sabi natin po doon sa master ng basket. Dahil yung mga disipulo ay may tiwala po sila sa Panginoon. At siyempre, sinabi po ni Blessed Virgin Mary, gawin mo kung ano pinapagawa mo sa inyo. Dinala po ng disipulo yung tubig pa lang po, pero nung binigay po sa bakit, ano po, naging wine po. Amen po ba? Ito po sabi nga po nung master in banquet, sabi niya, everyone brings out the choice, the wine first. Yung pinakamasarap na wine, ang dinadala po nila. Pero, nung sa pinakahuli, yun po nainom ng pinakamasarap na wine. Inihanda. Bakit po? Kasi po ito po yung himala na ginawa ng Lord na naging pinakamasarap na wine. Ibig sabihin po, no, minsan may mga bagay po tayo hindi maintindihan. Pero, ang Lord po ang mag-prepare ng himala para sa ating buhay. Kung paano po ginawa ng Lord sa himala,
yung tubig na ginawa niya pong wine. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ko, Jesus changed water into wine. Amen. Sabi ko, what seems ordinary became extraordinary through obedience. Makahanda na po yung himala para sa atin, pero kailangan po natin, tayo po ay sumunod sa Panginoon Diyos sa kanyang pinagagawa sa atin. Amen po ba? Sabi nga po, naalala ko, sabi ni Blessed Virgin Mary, do what he question. Kailangan lamang po natin gawin. Gawin po natin kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi po sinasabi ng katabi natin, hindi po sinasabi ko ng gawin ng mga tao. Kailangan po gagawin po natin yung nais po ng Lord. Sabi po ng Matthew 17 verse 5, verse 15, sabi po ng Father God dito. Sabi po sa Matthew 17 verse 5, this is my son, listen unto him. Nung naniningilay ko po ito nga sa John 2 verse 5, naalala ko po yung sinabi ng Father God, this is my son, listen unto him. Kaya po sinabi ni Blessed Virgin Mary, do whatever he tells you. Po. So nagkakataon po sila, sinabi lang po ng Father God, ang Panginoong Jesus, ano man po yung sasabihin ng Panginoong Jesus, kung susunod po natin, ay magkakaroon po ng himala. Amen po ba? Gaya po ng sinabi ni Blessed Virgin Mary, do what he tells you. Kaya kapag yun po, ano man po yung pangungusap ng Lord sa'yo, may pinapagawa po sa'yo ng Lord, minsan nahihirapan po tayo, minsan hindi po natin kaya. Alalahanin po sabi ng Blessed Virgin Mary, do what he tells you, whatever he tells you. Sabi po ni Father God, this is my son, listen to him. Makinig po tayo sa sinasabi ng Lord, nangunusap po sa atin, Lord, ang power of the Holy Spirit, nangunusap po sa puso natin. Gawin po natin kung ano po nilalagay po ng Lord sa atin po sa inyo po ba. Nakita po natin sa talatang ito, pareho pong tinuturo na hinihikayat po ni Blessed Virgin Mary na sundin ang maging utos ng Panginoong Jesus. At sabi po ni Father God, sundin po natin ano man ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At sabi ko, when we obey, Jesus can turn lack into abundance. Amen po ba? At yun po yung, kung makalala po yung Jesus feed 5,000 people, di po ba? No? Kung makikita po, sabi ng mga disipulo niya doon sa John chapter 6, sabi niya, pauwi mo na sila, wala naman tayo ipapakain sa kanila. Amen po. Ano pong sabi ng Panginoon? Pakain na sila. Wala nga tayong may papakain sa kanila. Tapos meron may bata, doon may dalang 5 tinapay at 2 isda. Amen po ba? Ano po ginawa ng Lord? Ibinless na po ito. Ibinless niya, and then ibinigay niya po sa mga disipulo. So, sumunod po yung mga disipulo niya. Ibinless po niya. Nagulat na po ang mga disipulo niya habang dinidistribute yung tinapay. Nag-multiply. Amen po ba? Bawat bigay, multiply. Napakain po ang 5,000 people. Pero, yung basket po, punong-puno po ng hindi po, hindi na lang po yung Lord sa atin. Ipakikita po niya kung tayo po ay susunod sa Kanya. Kung titigin po natin ang tinig ng Panginoong Jesus, yung pinapagawa po niya, yung himala po para sa atin, ay bibigyan na po niya. Kung ang Panginoon po nagawa niya kung pakainin yung 5,000 katao sa 5 tinapay at 2 isda, papaano po kaya sa atin yun? Amen po ba? Lahat ng provision, financial breakthrough, naniniwala po ako, ay bibigay po sa atin ng Panginoon kasi wala po imposible sa Kanya. Dahil lamang po sinabi ng Father God, this is my son, listen to me. Ang sabi po ng Blessed Virgin Mary, do what he tells you. Nangungusap po sa atin, Lord, minsan, pag tayo po nasa sikreto, Lord, tama po ba yung gagawin ko? Alam po natin kung ito yung gagawin sa Lord. Pag ito po ay nakalulugod sa Panginoon. Minsan po na minsan makasapat ko. Lord, ayaw ko, ito ang gusto ko, minsan lang ang buhay. Di ba ba? Pero, dahil nga po tao tayo, gusto natin sa Lord yung tinatanggalan natin. Dito kasi ako Lord, mas na ako, mas dito ako mas convenience. Pero, sabi ni Father God, kung ano po yung gusto ng Panginoon Jesus, sinasabi na po sa atin. Yun po ang gawin natin. At doon po natin mararanasan yung himala na nakalaan po para sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Ano po, sabi ko sa lesson, Jesus prepared a place for us. Kung hindi lamang po pinaprepare ng Lord yung dito sa kasalukuyan po natin. Maging po sa kabilang buhay po. Nakaprepare na po. Susunod na lang po tayo. Lalakad na lang po tayo. Kaya nga po gusto ng Lord lagi tayo maginig ng salita niya. Bakit? Kasi ayaw na tayo maligaw. Kasi sayang. Hindi nakaprepare po sa atin. Amen po. Kasi minsan balang once saved, hindi nagsabi na hindi tayo osas di ba? Though may prepare ang Lord para sa iyo, para sa atin. Pero kailangan po natin po nakaharap. Amen po ba? Hindi po tayo once saved, always saved. Amen po ba? Kaya sabi nga po dyan, Jesus already prepared a place for us. Sige po, basahin po natin John chapter 14, verse 2 and 3. Sabi po, In my Father's house,
God were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that also will be with me. Pagsalita ng Diyos. Ngayon po, nakahanda na po yung lugar natin sa kalangitan. Amen po ba? Sabi nga po ng Panginoon Jesus, I go to prepare a place for you. Nakahanda na po sa atin. Hindi lamang po natin yung dito sa atin, maging sa kabilang buhay po. Nakaprepare na po. At nangapo po siya, ang Panginoon Jesus na maghahanda po siya ng lugar para sa atin. Kung lalakaran po natin din, yung ihanda niya pong way para sa atin. Amen po ba? Sabi nga po, our future is secure in Christ. Amen po. Dahil po, wala po ibang safety place sa mundo kundi ang Lord. At ang nakasecure na, at ang security po natin ay nasa Panginoong Jesus lamang po. Wala po sa kapwa natin, wala po sa tao. Pagkus nasa Panginoong Jesus lamang. Amen po ba? Ang tanong po, mayroon na bang katanungan? If God already prepared good works and purpose for us, why do many people miss it and delay it or fail to walk it? No? Kung nakahanda na po lahat sa atin, bakit hindi po natin nararanasan? Amen po. Bakit hindi po nila minsan nararanasan? Lord, akala ko ba nakaprepare na? Bakit parang wala? Amen po ba? Sige, pakita po natin. Next, sabi po dyan. Bakit po sabi, why we still miss it or fail to walk in what God has prepared for us? Amen. Ilang apat na puntos lamang po na kung bakit hindi po natin na naranasan minsan yung ipin-prepare ng Lord para sa atin. Ayan po, sabi po sa number 1 din, kasi po, we are not aware of God's preparation. Maybe hindi po tayo aware sa preparation ng Lord sa atin. Minsan po, ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan, nagtuturo po sa atin, o tinatawag niya po tayo, ngunit hindi po tayo prepare. Amen po ba? Tinatawag po tayo, but we are not spiritually aware kasi busy po tayo sa mga ginagawa natin. Iba, may time na mag-pray ka, pero mas busy po na sa Facebook, and then mas busy po na sa social media. Kung minsan hindi po tayo naging aware sa preparation Lord sa ating buhay. Amen po ba? Sabi nga po ng Hosea chapter 4 verse 6, sabi po yan, sige po, basahin po natin. My people are destroyed from the lack of knowledge. Diba? Kasi po hindi tayo aware sa presensya ng Lord eh. Hindi po tayo aware sa kanyang preparation. Kaya minsan po, hindi po natin nakikita yung preparation Lord sa atin. At sabi po ng Psalms 119 verse 18, sabi po, open my eyes that I may see the wonderful things in your Lord. Sabi po na minsan po namimiss po natin yung direction ng Lord kasi po tayo po spiritually distracted. And siguro prayerless na. At we are not seeking Him deeply. Minsan, nagsimba naman ako ng Sunday, siguro okay na maglaylo muna ako ng natin po. Gagiin po ba? Kaya po minsan hindi po natin nakikita po yung direction ng Lord sa buhay natin. Napaka-importante po na yung presence po ng Lord, no? Kahit wala po ng simbahan, kahit nasa tahanan lamang po tayo, ay tayo po ay dumating sa Panginoon, hinahanap po natin yung kanyang presensya. Amen po ba? Tayo po ba? At ikalawa po, sabi po dito, sige po, next po, we don't want to leave our comfort zone. No? Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 8, sige po, basahin po natin. By faith, Abraham called to God, obeyed and went even though he was going. Ayun po, minsan natatakot po tayo na ayaw natin umalis kung saan po tayo nakarituan kasi baka po tayo magkamali. Amen po ba? Pero kung titingnan po natin si Abraham, hindi po niya alam po na siya dadalahin ng Lord. Pero dahil po sa kanyang pananampalataya, sumunod po siya ng Panginoon. Ibig sabihin po, dahil po natin si Abraham, hindi man po natin alam kung saan tayo dadalahin ng Panginoon. Pero sundin po natin siya kasi umalis po tayo sa comfort zone natin. Nakikita po natin kung saan po yung living ng Lord sa atin. Huwag po tayo matakot. Amen po ba? Kasi inahanda na nga po ng Lord yung purpose niya para sa atin. Amen po ba? Sige po, palakpak po natin. Next po, sabi po ng Matthew chapter 14. Ay, hindi po sabi po ng Panginoon Jesus sa Matthew 14 verse 20, sabi po, Jesus said, sabi na to kay Peter, then come, sabi ng Panginoon Jesus kay Peter, come, sabi niya, lumapit ka sa akin. Then Peter got down out of the boat and walked in the water. Nung siya po ay pinalakad po ng Panginoon Jesus, si Peter, siya po ay lumakad. Amen po. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, marami po many blessings ang asalin po para sa atin. Pero minsan, tayo po hindi po tayo umaalis sa ating comfort zone. Ibig sabihin po, umalis po tayo sa ating comfort zone at sumunod po tayo sa ating Panginoon Jesus. Amen po. At ikatlo po, sabi po yan, hallelujah, sabi po, we choose our own desire instead of God's will.
Minsan po alam na po natin yung purpose natin. Pero, mas gusto pa rin po natin ginagawa sa sarili natin na nasa ang ating laman. Po ba? Kaya nga po sabi ng Proverbs 14 verse 12, sige po basahin po natin. There is a way that appears to be right, but in the end, it is to be right. Po ba? Akala natin mabuti, akala natin tama, pero ang po makakasira po para sa atin. Po ba? Kaya kailangan po ay piliin po natin yung nais ng Lord para sa atin. Kahit minsan po masakit, pero po nakakasigurado po tayo kapag ginawa po natin nais ng Lord sa buhay natin. Ay, hallelujah. Yun po yung way niya para sa atin upang po maranasan po natin yung purpose niya po sa atin ay maranasan po natin. Amen po ba? At, sige po. Next po, sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 12, sabi niya po, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Kaya kung tayo po talaga nais natin makasunod sa Panginoon Jesus po, no, i-deny po natin ating sarili. Yung mga, sabi nga po sa dapat yung yoko po, yung mga nais po ng ating laman, alisin po natin. At sumunod po tayo sa nais ng Diyos, though masakit, minsan nahihirapan tayo, minsan kailangan po natin magtiis. Sumunod po tayo sa nais ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? Kasi ang sabi po ng Panginoong Jesus, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangan itakboy niya ang sarili at pasahin ang kanyang krus araw-araw. Amen po ba? Ang layunin po ng Diyos ay hindi po palaging madali, hindi po komportable. Amen po ba? Pero kung susunod po tayo sa kanyang nais po, ay makakayanan po natin. Kasi hindi lang po tayo ang gagawa nito. Ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin ito. Amen po ba? Okay po, next po, sabi po sa number 4, sabi po, lack of preparation. Minsan po kasi, alam na natin, pero kulang po tayo ng preparasyon. Yun po, sabi po ng God may prepare the calling, but we must also prepare our hearts, character, faith, and obedience. Sabi po ng Matthew 25 verse 4, ito basahin po natin. The wise choke all in just. Ito po yung kwento po sa Mark chapter 25 verse 4 po, sabi po nun, yung 10th virgin po, yung 5 po foolish din po ba? Sila po ay nagpunta, hallelujah, praise the Lord. Sila may dala po silang lang, pero hindi po sila nagdala ng extra oil. Amen po ba? Kaya po, sila ay kulang ng preparasyon. Kaya dumating na po yung bridegroom, sila po ay nasa labuhan. Bakit po? Kailangan pa nilang bumili ng langis. E pagdating po nila doon, hindi nakasnasa ng pagsaraduhan na po sila. Bakit po? Hindi po sila prepare. Pero yung 5 wise po, sila po ay nagdala ng extra oil. Amen po. May dala-dala silang oil at meron pa po silang extra oil. Kaya lang dumating po yung bridegroom, sila po ay ready. Sila po ay prepare. Kaya sabi, ang ibig po, gayahin po natin yung 5 wise virgin na wise po kasi sila po ay meron ng preparadong langis na anytime na dumating po ang Lord ay sila po ay nakahanda. Tayo rin po, anytime na dumating po ang Lord, kailangan po tayo po ay nakahanda po gaya po ng 5 wise virgin. Amen po ba? Gaya po ng mga wise virgin. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi po, do your best to present yourself. Sabi po din, as one approved worker who do not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amen po, sabi ng study to show yourself to approve unto God. Amen po. Kaya kailangan po, pakita po natin sa Lord that we are ready, we are prepared po. At mag-aral po tayo ng mabuhay ng tapat sa salita ng Diyos at upang maging handa po at talagod-tulog po ang ating buhay sa ating Diyos na buhay. Amen po. Sabi nga po, God provide everything, but people must respond with faith, obedience, and preparation. Amen po. At sige po sa ating pong application, pasensya na po masyadong mabilis. Sabi po sa application po natin, be prepared. Kailangan po kinahanda po ng Lord ang lahat para sa atin. Kailangan din po natin maghanda. Amen po. Sige po, basahin po natin ang Revelation chapter 19 verse 7 and 8. Say, no, let us be loud and rejoice, let us be honor to thee. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself. Verse 8, she has been given the finest of pure white linen to wear. For the fine linen represents the good ways of Christ's holy people. Sabi po, the bride is bride prepared herself. So sa atin din po, kailangan din po natin mag-prepare. Kung i-prepare na po ng Lord ang lahat ng ating pangailangan, yung provision, yung breakthrough, yung mga taong tutulong sa atin, yung miracle, kailangan din po natin mag-prepare. Amen po ba? Kasi po, kung hindi po tayo prepare, hindi po para, di ba
binigyan ka ng pagkain, kailangan ikaw din po ang mumuyanan, amen po ba? So, tayo rin po as servant of God, kailangan po natin mag-prepare. Sabi nga po, preparation is not about knowing the Bible, but it's also living righteous and faithful life before God. Hindi lamang po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan po ay pinamumuhay po natin to at tayo po ay sumusunod po sa salita ng Diyos. Amen po ba? At po, bilang application, bilang likod po ng Diyos, no? At sa paghahanda po, ano po dapat yung natin gawin habang tayo po ay naghahanda, ano po dapat natin gawin? So, sa ating application po, sabi po dyan, rejoice while serving the Lord. And po, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, habang hinihintay po natin hinanda niya para sa atin, tayo po ay magalak sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? At nakikita po ng Lord sa atin kung tayo po ba ay tunay na nagagalak sa paglilingkod sa Kanya o tayo lamang po ay napipilitan po. Amen po ba? Nasabi po ng Psalms 100 verse 2, sabi po, serve the Lord with gladness. Amen po na paglingkod po tayo sa Panginoon na may kagalakad. Amen po. Kasi ang paglilingkod po natin sa Panginoon kailanan po ay hindi po mamabawa ng halaga. Amen po ba? At sabi po sa ikalawa, sige po ba, sabi po, stay faithful in every season. Amen po. Maging tapat po tayo sa bawat season po ng paglilingkod natin sa Panginoon, sa bawat season po ng ating buhay. Amen po ba? Tama po sabi ng Revelation chapter 2, verse 10, be faithful unto death. So, parang ang hirap po na hanggang kamatayan. Magiging tapat ka sa Panginoon. Amen po. Pero sabi nga po ng Panginoon, kung tayo ay magiging tapat hanggang kamatayan, nakahanda na po kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon. Amen po sa kalangitan. Makikita po natin ang harapan ng Panginoon Diyos. Kung ngayon po ay parang yung presensya lamang ang nararanasan natin. Pero pagdating po ng tamang panahon, pag tayo po ay naging tapat sa Panginoon, makikita po natin siya ng harap-harapan. Amen po na. At sa ikatlo po, sabi po dyan, live a holy life. Live a holy and clean life. Na mamuhay tayo ng banal at malinis na pamumuhay. Dahil ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy because I am holy. Sabagat ang Lord po ay siya po ay banal. Kailangan din po natin maging banal. Pero hindi po tayo pwede maging banal kung wala po ang turang banal na Espiritu Santo. Kasi wala pong malinis na tao. Lahat po tayo makasalanan. Nagiging banal lamang po tayo sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Siya po naglilinis sa atin. Na siya pong tumutulong sa atin upang makapamuhay po tayo ng kabanalan. Kaya lang po syempre, choice po natin yun. Kung susundin po natin ang prompting ng Holy Spirit na mabuhay po tayo ng kabanalan. Amen po ba? Ang sabi po, ikapat po sabi, pray and stay close to Jesus. No? Patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong manatili sa presensya po ng Panginoon Jesus. Amen po ba? Marami pong religion, di ba? Iba-ibang tinutulog. Pero mag-focus lamang po tayo sa Panginoon Jesus. Amen po. At sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Patuloy po tayo manalangin at pagtiwala po tayo sa Panginoon Jesus. At patuloy po tayo manatili sa presensya ng Diyos. Doon minsan mahirap po, may pinapagawa sa atin na parang hindi po natin na kaya. Pero po, ang tiwala po tayo sa Panginoon Jesus at patuloy po tayo sumunod sa nais natin sa ating buhay. Amen po ba? And next po, sabi po sa number 5, sabi po, serve others. Paglingkuran po natin ang ating kapwa. Hindi lamang po dapat na naglingkod tayo kasi ito lang gusto ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord may pagmamahal. Hindi lang nagawa mo yung tungkulin ko sa church. Ay Lord, nag-serve na ako. Ay Lord, naglingkod ako, ginawa ko. Pero pag wala akong pagmamahal, meaningless din po. Sabi nga po, kung wala akong pagmamahal, ang lahat ng ginagawa po natin ay walang kabubuhan. At let us serve others na may pagmamahal. At ito po siyempre yung pagmamahal na nanggagaling po sa Panginoon Jesus. Amen po ba? At ang sabi nga po ng Galatians chapter 5 verse 13, serve one another humbly. So kailangan naglilingkod po tayo kasama po yung pagmamahal po. Dahil minahal po tayo ng Lord, kaya po tayo nandito kasi mahal po tayo ng Lord. Kumbaga, minamahal po natin ang kapwa po natin kasi tayo po muna ang minahal ng Panginoon. Kaya karapat dapat lamang po na mahalin po natin ang ating kapwa natin. Amen po. Po sabi po sa number 6, sabi, walk in obedience and righteousness. Amen po. Patuloy po tayo lumakan po ng pagsunod at saktuwiran po ng Panginoon. Sabi po ng John 14 verse 15, sabi po ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. Kung talaga po tunay natin, mahal ang Panginoon Jesus. Susunod po tayo sa Kanya. Gagawin po natin ang Kanyang mga iuulos, mahalin mo, kapwa mo, patawarin mo. Minsan po napakahirap magpatawad, lalo pa pag nasugatan na napakalalim sa puso mo. Pero sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ako, pagkatawarin mo siya. Kung talagang mahal mo, kung gagawin mo lahat ng pinag-uulos ko, hindi lamang po tayo mamimili. Pagkus
lahat po ang pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Ayan po ba? Ang sabi po sa number 7, sabi po, remain spiritually awake and ready for Christ's return. Ayan po. Sabi po ng Matthew 24 verse 42, keep watch because you do not know the day. So, maging alerto po tayo. Hindi po natin alam po na una po sa lahat kung hanggang kailan po yung buhay. Amen po. Marahil narito po tayo malakas. Pero may appointment tayo pag Lord sa atin. Kung hanggang kailan po buhay natin. Kaya kailangan sabi, maghanda po tayo. Even yung mga trials, keep watch kasi hindi po natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng trials, problema sa pamilya. Amen po ba? Maging handa po tayo lagi. Amen po ba? Kasi hindi po natin alam kung ano yung hinaharap. Keep watch kasi, if ever kung tayo po ay pumunta ng Lord sa araw na ito, handa po ba tayo? Kasi sigurado po ba kayo na may relasyon tayo sa Panginoon? Nagagawa po ba natin nais? Amen po ba? Kaya sa araw-araw po na pamumuhay natin, Lord, nagagawa ko ba yung nais mo? Lord, nakakasaya pa ako. Lord, hinamahal ko ba yung kapwa ko? So, laging po tayo magpatay sa araw-araw na pamumuhay po natin. Amen po. At sabi po, number 8, sabi po, always give all the glory to God. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 11, sige po masabi po natin, if anyone serves, he should do so in the strength of God's provide, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be all the glory forever. Lahat po na nga, hallelujah, praise the Lord. Always give all the glory to God sa bawat ginagawa natin. Bakit po ba natin ito ginagawa? Kasi po ba gusto lang naman natin na makita nila na mabuti tayo? Kasi po ba gusto natin na maitaas nila tayo? Ngayon po ba sabi po na salita natin sa bawat gagawin po natin, Lord, kaya ko po ito ginagawa kasi gusto ko po maluwalhati ka sa buhay ko. Kasi gusto ko po maparangalan ka sa buhay ko. Lord, wala po akong kakayanan pero gusto ko lang mapakarangalan kaya hindi ko kaya na ina-accept ko yung calling sa akin. Kasi gusto ko po na maparangalan. Amen po, ano po yung gagawin natin? Kailangan po na nakikita lang sa puso natin na ginagawa natin ito walang iba kung hindi po para sa kalulatian ng Diyos, para sa ikararangal ng Diyos, at maparangalan ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Hindi po palang ako natin ang Diyos. Praise the Lord. Nag-prepare na po muna para sa atin. Kailangan naman po natin ay patuloy po na nagtuwala sa Diyos. Gawin na kami pinapagawa. At sa bawat ginagawa po natin, lahat po ng kalulatian, lahat po ng karangalan, ay bigay po natin sa ating Panginoon. Sige po ba? Sige po sa ating pong conclusion. Sabi po dito, sige basahin po natin. Ang prayer life, prayers of obedience, humility, and readiness for Jesus' return. Just as Jesus prepared blessings for us for provision and eternal life for His people, we must also prepare our hearts for Him. A prepared life is a life surrendered to Jesus. Amen. sabi nga po na prepared life in Christ is a life of joy, kagalakan, faithfulness, holiness, prayer love. At yung pagsunod po natin sa Panginoon, nagkawapaang naman handa po tayo sa pagdating ng Panginoon Jesus. Amen po ba? Just as Jesus prepared blessing, purpose, provision, and eternal life for His people, kailangan din po natin mag-prepare. Nga pang sabi po next, sabi po, a prepared life is a life surrendered to Jesus. Bagaman po tayo, iba ng kakayaman. Ang nais po niya natin, i-surrender po natin ang ating buhay sa kanya. Lord, ito po ako. Wala akong kakayanan. Ngunit gusto ko maganda. Ang nais ko po i-surrender ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Amen po. Hallelujah. I-prepare na po naman ang lahat para sa atin. At kailangan din natin i-prepare ang sarili natin. Gawin ang nais po ng Lord para sa ating buhay. Amen po ba? As a believers and servant of Christ, we must be prepared. Ang kapag natin po ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Po, sama-sama po tayo. Thank you.